Ang mga pasahero ay kailangan bumaba sa sasakyan at maglakad para makatawid sa tulay. Kaya pahirap ang sitwasyon sa mga estudyante na pauwi dahil dugli gastos sa kanila. Mga 130 kung magbus, nasa 50, 60, doon yung gasto. Problema rin sa barangay ang makapal na putik na iniwan ng baha sa maraming mga bahay at maging ang eskwelahan. Ang 62 anyos naman na si Priscilla, problemado dahil natangay sa baha ang kanilang bahay. Doon lang dito kakaon. Ito ang problema ko sa umong balay. Sabi niya, hindi na niya halos makakain lalo't problemado siya sa bahay lang tinangay ng baha. Sa ngayon, nakikitira muna sila sa kanilang kamag-anak. Mga ayaw lang tabang. Humihingi siya ng tulong para makapagtayo ng bagong bahay. Sa labi ng munisipyo, marami ang nakikicharge at nakikigamit ng wifi para makatawag sa mga kamag-anak. Hindi inaasahan ng LGU na malawak ang iniwang pinsala ng Bagyo Tino dahil 11 barangay ang binahagatan dahil sa libre, habang higit 14,000 pamilya ang apektado sa kalamidad. Sa ngayon, inaatupang ng LGU ang pamimigay ng paunang ayuda para sa mga nasalanta, pero karagdagan ng tulong din ang hinihingi ng LGU tulad ng tubig, hygiene kits, pagkain, medisina kontra leptospirosis at iba pa. The hygiene kits, supplies on more on medicines, especially for leptospirosis kasi mostly baha yung na namin na feel dito. Siguro deaths for evacuees, mga tarps, water, yung mga siglan ng water jerrycans. Hindi lang baha ang dinulot ng Bagyo Tino sa bayan ng Sugod. Pinadapa din ng bagyo ang kabuhayan ng mga residente, kagaya ng mga niyog at abakang. May mga nangyaring landslide din sa National Highway, papasok ng bayan. Ang pinakamalaking landslide ay sa barangay Kopian, kung saan halos matabunan ng makapal na lupa ang buong kalsada. Pero tuloy-tuloy naman ang ginagawang clearing operations ng mga crew ng DPWH. Kabaang araw ay unti-unti na rin may babalik ang supply ng kuryente dito sa Sugod. Kabayan, maraming salamat, Ranulfo Dokdokan. Isinailalim na sa state of calamity ang Canlaon City sa Negros Occidental, pati na ang buong lalawigan ng Negros Occidental dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Umabot naman sa mahigit 50 ang naiulat na nasawi sa buong Negros region dahil sa kalamidad. Nagpapatrol, Romeo Subaldo. Nagmistulang ilog ang isa sa mga pangunahing highway ng Canlaon City sa Negros Oriental. Halos matabunan din ito ng malalaking bato, troso at buhangin. Sa harap naman ng isang bahay, may malalaking batong nagpatong-patong. Halos matabunan din ng malalaking tipak ng bato ang harapan ng isang gasolinahan. Hindi rin muna magagamit ang bus terminal sa syudad. Lubog sa putik ang 10 bus, pati na ang sasakyan ng lokal na pamahalaan at ilang pribadong sasakyan. Sa video kuha ni Jerry De Rubio, kita ang pagragasan ng baha. Kwento niya, malakas ang buhos ng ulan noong kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Tino at ilang malalaking puno ang nabuwal at bumara sa ilog. Anya, may kasamang malalaking bato at troso ang bakang rumagasa sa mga lansangan. Alas 9. Sa ngaga? Oo. Tapos, Kwento ni Mang Jerry, walang malakas na hangin pero matindi ang ulan at bigla na lang umagos ang baha sa daan. Sa barangay Panubigan, isang ginang ang namatayan ng 8 kaanak matapos bahain ang kanilang bahay. Ayon kay Sarah Jane, hindi niya alam kung paano siya nakaligtas matapos pasukin ng tubig at malalaking bato ang kanilang tahanan. Mga magulang niya, kapatid, pamangkin, isang anak at mister ang namatay. Kwento ni Sarah Jane, umapaw sa bubong nila ang baha. Nakita rin niya kung paano nag-ulot ang kanyang mga kaanak. Isinailalim na ngayong Huwebes sa state of calamity ng Canlaon City, pati ng buong lalawigan ng Negros Occidental sa tindi ng pinsalang dulot ng bagyo. Sa San Carlos City sa Negros Occidental, 5 ang naiulat na namatay at 2 ang nawawala. Sa buong Negros Island region, umabot na sa 57 ang naiulat na namatay, habang 67 ang nawawala. Matindi din ang sinapit ng mga taga-Rojas sa Palawan. Bugong na lang ang makikita sa mga bahay na nalubog sa baha dahil sa malakas na ulan. Gumamit ng mga bangka ang mga otoridad para masuri ang sitwasyon ng mga barangay na lubog sa baha. Nananawagan ng tulong ang mga LGU na apektado ng bagyo. Romeo Subaldo, ABS-CBN News.